bansang makausay itman namin na trabaho kung nagpamatik yang punta ko kay nanay at tatay. Biyak pa bata ah. Nagatangis, wagon it gatas, ag mata nagamasakit. Kalisod gid man galing ang maging ina sa batang edad. Huwa man abit pakial. Balik kita sa aton nga pangalagan bagay kabumbo, may 52 minutos na nakalipas sa oras na alas 7. Mayroon tayong power interruption. Anong nangyari sa ating Aklan Electric Cooperative na may nangyaring blackout, mga kabumbo. Sige, pag-usapan natin kasi nasa kabilang linya din ngayon. Parang hindi natin natapos kanina, pero okay lang man, at least nakakuha natin ng mga detalye doon kanina sa New Masinloc President kay Sir Leonardo Quaresma. At least nakakuha na tayo mga information galing doon sa sitwasyon ng ating mga mangingista. So now sa ngayon mga kabumbo, makakausap din natin ang presidente or Federation President ng Cambio kay Sir Louie Tabios. Nakausapin natin yung Federation President ng Cambio. Maba itong meaning ng Cambio eh. Sa Lunes, may gagawing 3 araw yatang transport strike itong Manibela. Iwan ko lang kung kasali dito yung Piston, mga kabumbo. Pero itong organization, itong kooperatiba ni Sir Louie Tabios, ito is mga miyembro ng mga modern type jeepney, yung mga miyembro nito, no? So, ibig sabihin, mga nasa modernized na sila sa ngayon. Sige, sa kabilang linya ngayon, si Sir Louie Tabios, presidente ng Cambio, Federation President ng Cambio. Sir Louie, magandang gabi. Live tayo sa Bombo Radio Kalibo at of course sa Facebook Live ng Bombo Radio. Good evening, Sir Louie. Good evening po, Bombo Radio Kalibo at sa lahat ng tagapakinig at tagapanood sa ating Facebook Live at saka sa ating naabot ng ating Bombo Radio Kalibo. Gandang gabi po. Yes sir, magandang gabi din at first time ko na na-interview ka live sa ngayon kasama na sa ating Facebook Live, Sir Louie, no? So Sir Louie, kamusta yung preparasyon? Di ba mayroong gagawing transport strike ang Manibela? Kanina nakita ko na sa national news, may gaganaping transport strike itong Manibela. Sa side ninyo sa Cambio, ano yung preparasyon ninyo dito sir? Kasi baka maging problema ng ilan nating mga pasahero. So, alam naman na po natin, pagka mga transport cooperative, o kahit hindi siya transport cooperative, kahit na corporation, basta nasa sa ilalim ng LTFRB, hindi po dapat sumasama sa mga gantong tigil pasada, no? Kasi ang pangunahing ina-apply sa LTFRB na mga pampasaherong sasakyan ay magserbisyo sa ating mga mananakay. Kaya kung meron mang hinaing ang ating mga katotong mga nasa transport, maaari sigurong dalhin muna sa mga tinatawag natin mga legal process. So, ganun po. Kaya wala kaming ginagawang paghahanda para sa tigil pasada. Kundi ang pinaghahanda namin, paano namin sasaluhin ang mga may stranded na mga mananakay. So, yun po. Yun nga sir, no? Kaya ba ng mga ng mga nasa modern type jeepney na i-accommodate itong napakaraming mga pasahero once na mag-strike itong mga hindi na modernized na mga jeepney, sir? Dapat kayanin kasi yan ang in-apply natin sa LTFRB kung paano tayo maglilingkod sa ating mga mananakay. So, kaya
ang aming paghahanda ay nakamonitor kami, mga namumuno sa transport entity na hindi kasama sa tigil pasada. Sa tingin nyo ba, malaking epekto din at naapektuhan din itong mga commuters natin pag may mga ginaganap na mga ganitong strike ang mga hindi pa consolidated na mga jeepney? Kahit na walang jeepney strike, nakikita naman natin siguro ang mga nai-stranded na pasahero, kasi yun nga yung naging solusyon ng ating pamahalaan dyan, ay yung tinatawag na fleet management. So, ibig sabihin, may sistema at sa pagdating sa kalsada, hindi nagbabardagulan yung mga pamasahero sa sasakyan. Maging bus man yan o jeep. So, may fleet management. Yan ang ini-endorse ng ating pamahalaan. Oo. Bakit sa ano sa paningin niyo, sir? Ano sa paningin niyo at bakit parang separate yung itong mga hindi nagpa-consolidate at kayo na nandyan na sa kooperatiba? Siyempre, bago kayo nag-kooperatiba, mga consolidated na kayong mga modern type jeepney, no? So sa tingin niyo, bakit magkaiba ang inyong pananaw with regards dito sa pagiging consolidation? Isa sa mga dahilan kasi, Sir Louie, itong mga ayaw magpa-consolidate kasi ayaw daw nila pag magpa-consolidate daw, maglo-loan daw, ayaw daw nilang mag-loan. Yan yung parang narinig ko sa balita. Ano ba pag nag-consolidate, naglo-loan ba yung kooperatiba pag halimbawa mag-consolidate? Dahil po doon sa tinatawag na modernization, may tulong na pan-down payment ang tinatawag nating mga nagmo-modernize. Kasi totally, itong April 30, hindi naman tinatawag yan na jeepney phase out. Kasi yan ay consolidation pa lang. So, ibig sabihin, marami pa rin na ang ginagamit ay ang mga jeep. No? Yung traditional, kung tawagin. So, yung tinatawag na modernization naman yan, unti-unti yan na ipapatupad para naman doon sa sinasabi nating pagtataas ng level ng kalidad ng pagsiservisyo sa ating mga mananakay. Unang-una dyan, lahat naman ay apektado dahil yung ozone layer natin butas na, gawa nga ng mga usok na yan. So, nagbabawas tayo ng usok para doon sa tinatawag nating climate change na nagaganap. So, unti-unti, kaya wag nating titingnan yung April 30, pagdating ng May 1, phase out na kagad ang jeep. So, marami pa rin ang mga tinatawag nating traditional jeep na bibiyahe. So kanina sa interview kay narinig ko yung interview kanina kay Mar Balbuena, yung presidente ito ng ng Manibela. Manibela. Sabi niya, ayaw daw nilang magpa-consolidate kasi daw yun nga maglo-loan, tapos gusto nila parang ayaw naman nilang, hindi naman sila against sa modernization. Okay. Pero gusto nila made in the Philippines lang na modern type jeepney. Ayaw daw nila ng modern type jeepney galing sa China, no? Sa tingin nyo ba, pwede ba, kaya ba ng made in the Philippines na modern type jeepney at hindi galing sa ibang mga lugar daw? Yun ang sabi niya ni Balbuena. Siguro kahit kayo pwede nyo i-research na wala naman pong makina na ginagawa sa Pilipinas. Body, meron tayong mga body. Pero usapin ng mga sabihin natin, yung mga lumang sasakyan na yan, na mga ginagamit ng jeep, puro po imported yan. At wala naman tayong pabrika ng makina rito. So, yun po yung katotohanan yan. So, ibig sabihin, humahanap na lang sila ng mga kaparaanan para tutulan yung programa. At least, we respect, inuuna ko, gumagalang ako sa kanilang paniniwala, pero sabi ng ating pamahalaan 80%, mahigit 80% na ang consolidated. So hindi pa naman totally natatanggalin yung mga traditional jeep.
isa pa sa mga sinabi ni ano sir no ni Marbal Buena ng Manabela na humihingi sila ng isang taon daw na payagan pa silang bumiyahe. Anong masasabi ninyo dito sir sa sinabi ni ano ni Marbal Buena na papayagan pa raw sila na isang taon para bumiyahe, pero pag tinanong siya pagdating sa consolidation parang ayaw pa rin nila no na magpa-consolidate, parang yung hinihingi extension pa rin. Siguro sa extension, siguro nakakasyam na extension na. Iba po yung humihingi ng extension, iba po yung issue ng ayaw nila ng consolidation. So kasi parang hindi naman kasi maganda at malabo yung panawagan nila na magkaisa para magkanya-kanya. Kasi ang hinahabol nila, ang mga prangkisang pribilehiyo na ipagkakaloob ng ating pamahalaan, ano lang to pribilehiyo. Anytime, pwede itong kumpiskahin ng pamahalaan. So, kaya tudugtungan ko na rin siguro yung tanong nyo po, ang inuhuli yung unregistered vehicle. Hindi po yung hindi nakakonsolidate. So, yan po yung mga ilang panliligaw nila doon sa, bagamat ginagalang natin kasi yan ang paniniwala nila at ginagarantiya naman ng sa Ligang Batas ng Pilipinas yan. Pero parang mali yung panawagan nila na magkaisa para magkanya-kanya. So, yon. Ganun po yung kanilang sitwasyon. Oo. Yung tanong kasi sa kanya, yung nag-interview kasi kay Marbal Buena, isang TV host, no? Sikat din ito na TV host. Sabi tanong sa kanya, pero hindi siya nasagot ng direkta, no? Yung tanong sa kanya, pag binigyan ba kayo ng isang taon na parang hinihingi niyo yung isang taon na pwede pa kayong makabiyahe, kasi gusto ni Marbal Buena bigyan sila ng isang taon para makabiyahe, para daw makapag-modernize sila ng kanilang mga sasakyan. Pero ang tinanong siya ng itong host na ito na after 1 year na pagbiyahe, magpapakonsolidate na ba kayo? Yung sagot hindi pa rin Ibig sabihin, magpapamodernize yung sagot niya, pwedeng magpamodernize, gusto nilang magpamodernize after 1 year, pero made in the Philippines lang. So baka puro body lang yung gusto nilang i-modernize, yung makina hindi. Yun nga yung isang problema doon. Hindi extension ang hinihingi nila, kundi ayaw nila ng consolidation. Kasi nakasiyam na extension na yan 2017 pa yan, binabandera na ng Pangulong Duterte yan. Anong taon na ngayon? 2024 na. Siyam o 10 na extension yan. Kahihintay sa kanila, napakarami ng nabalam na mga proyekto, yung tinatawag natin Public Utility Vehicle Modernization Program ng ating pamahalaan. Oo. Pag mga ganito, just like halimbawa, Sir Louie, sa Lunes daw, mayroong transport strike. Siyempre, maapektuhan itong mga commuters natin, mga workers natin. Just like sa inyo ba, like halimbawa, dyan kayo sa modernization nasa modernize na kayo na jeepney. Once na kayo, halimbawa kung sa side ninyo, kung kayo gumawa ng mga ganyang transport strike, pwede ba kayong makasuhan niyan, sir? Pwede. Kahit sila pwede. Kasi pagka ikaw nag-apply ng prangkisa para pamasahero, isa sa sinusumpaan mo dyan ay yung maglilingkod sa mga pasahero. Nakikita naman siguro natin, kahit naman walang jeepney strike, talagang traffic, talaga naman na stranded ang mga pasahero. So sa dami ng pasahero kasi, hindi organize yung paglabas ng mga sasakyan. So katulad nga nung una ko nabanggit nung inyong interview sa cellphone, ang sitwasyon kasi diyan, kung oras ng labasan ng mga pabrika, ng mga estudyante, sabay-sabay lumalabas, kaya nagbabardagulan, nagke-create ng traffic, at minsan kapwa driver nag-aaway sa agawan sa pasahero. So ang pinapakitang solusyon dyan ng ating pamahalaan ay yung fleet management nga. Halimbawa, parang tren, di ba? Ang tren, may oras yan. May oras ng daan yan. Bawat bagon, may oras ng daan para maiwasan ang traffic. So, subukan muna siguro
bago natin na palagan ng palagan kung ano yung programa. Yun siguro yung aking Oo. masasabi. At totally, sasabihin ko lang sa Cambio po, hindi po yan lahat modernized na, meron palang iilan na modernized na dyan, karamihan pa rin dyan traditional. So humahanap na lang ang butas yung ating mga ayaw sa consolidation, yung kumukontra sa modernization, paniniwala na yan, hindi natin mapipigil yan. Oo. Pero madaling ma-identify siguro ito, sir, no? Kung halimbawa lahat ng mga miyembro ninyo is na modernized na yung mga jeepney. Pero ngayon marami pa palang hindi modernized, pero consolidated na rin sila, mga miyembro na yan. Opo, karamihan ng tinatawag natin na galing asosasyon yan Iilan-ilan lang naman talaga yung mga nakakooperatiba na transport na yan dahil sa modernization, ang nangyari dyan, nag-consolidate. Kaya karamihan niya galing din sa asosasyon. Non-stock, non-profit organization yan. So, pagka ikaw i-consolidate, ginawa kang kooperatiba, ang mangyayari dyan, isang prangkisa na lang ang gagamitin nyo. Kaya, ibig sabihin, lalong mapapahigpit yung pagkakaisa kaysa doon sa sinasabing magkanya-kanya ng prangkisa. So, yun po yung consolidation, yun po yung tinatawag na modernization, yun po yung mga tinutumbok niyan. Oo. So, ibig sabihin pala sa Lunes, pag may malaking, hindi naman malaki siguro, kung may gagawing transport strike, itong Manibela, hindi ko pa alam kung sasali yung piston, pero malamang sasali siguro yung piston dito. Ibig sabihin, pwede pala silang magkasuhan itong mga magta-transport strike kasi parang sabotahe ito di ba? Opo, matagal na nga dapat masyado lang dual purpose yung ating mga nasa authority. Kasi, noon pa yan, basta ikaw yung nag-transport strike, matik yan. Revoke ang iyong prangkisa. Kahit noon pa, wala pa, hindi pa uso yung consolidation. At marami na rin akong nadinig na mga lugar na ang piston, yung iba dyan, nag-consolidate na rin. So, ang Manibela, nasa kanila yan. Ang alam ko, iba nasama dyan, nagkalasan na rin yung iba. So, yung mga matitigas na lang na bungo, yun na lang po yung mga naiiwan dyan. Sabi ko nga, nire-respeto ko ang kanilang paniniwala kasi yan naman garantiya sa batas ng ating konstitusyon. Oo. Kayo siguro dyan sa Cambio, no? At sa Manibela, magkaiba talaga ang inyong paniniwala. Buti hindi kayo nagkatagpo niya, no? Sa isang lugar ni Mar Balbuena, sir. Kami po galing doon sa mga hawak din ni Balbuena ngayon. At medyo gusto naming itry muna kasi mahirap sabihin masarap, mahirap sabihin mahirap sabihin na malulugi kung hindi pa ginagawa. So tikman muna natin kung anong klaseng putahe itong modernization na to bago natin sabihin mapait, mapakla o masarap. So sa madaling salita, ang ating pamahalaan, huwag natin titingnan lang sa mga operator, huwag lang natin titingnan sa mga driver. Ang major stakeholder po rito na dapat natin isalang-alang ay yung kapakanan ng ating employer, yung mananakay. So yan po kasi yung yan yung diyan kami kumikita sa paglilingkod po doon sa mga mananakay. So yon. Tama. Lifeblood din ng mga drivers, itong mga mananakay, mga pasero, pula pasero, patay din yung mga patay di hanap buhay. Kung walang pasahero. Patay hanap buhay. Pero kahit sa pagkain, Sir Lowe, no? Kailangan tikman para malaman, di ba? Ba? Kahit daw sa pagkain, kailangan mong tikman para malaman mo kung gaano kasarap. Opo. Yun nga po kasi sa totoo lang, marami nang sasabi na wag tayo papasok dyan kasi malulugi. Hindi pa sinusubukan, nalugi na kagad. So, kaya ngayon ang bangko, talagang ika nga, may kabagalan yung proseso. Gawa nga nitong mga sinasabing pagka yan ay pinayagan,
ng pamahalaan, wala nang kaayusan tong ating bansa. Ibig sabihin, ang batas magiging double standard. Pag kaya mo sumunod, pwede kang hindi sumunod. Wala na mangyayaring kaayusan yan pagka ganyan. Oo. So, sa strike na ito ng Manibela, hindi naman kukulangin ang inyong mga unit dyan, sir, at baka may mga request kayo, Abi, may mga request kayo sa gobyerno, like ilang mga libreng sakay, baka may mga mangyaring ganyan sa lugar nyo? Meron po, laging ganyan lang aming mga LGU rito. Ganon. Ang tinitingnan kasi dyan, kahit sa Metro Manila, kahit sa Cavite, palagay ko kahit saan na may tinatawag na kakulangan sa sasakyan, trabaho rin ng mga LGU yan na paglingkuran yung mga constituents nila na nahihirapan sa mga tinatawag nating pananakayan. Kasi kawawa naman ang pasahero, lalo na yung mga, sabi nga, yung mga pasahero na yan, mga kapuspalat. Kasi kung yan hindi kapuspalat, bibili ng mga sariling sasakyan yan. Hindi na magtsatsaga yan mag-commute. At may strike sa wala, ganun talaga. Maraming pasahero talaga. Traffic talaga. So, yan ang parang hindi na nakakaba na may ina-announce silang transport strike. Oo. Sige, Sir Louie, may mensahe ka kay kay Marbal Buena, yung presidente ng Manibela, at sa mga miyembro na hindi pa consolidated, baka may gusto kang sabihin at baka mapanood nila yung ating interview ngayon. Sige, salamat sir. Siguro hindi naman totally kay Marbal Buena, kundi doon sa lahat ng mga transport entity. Unahin ko na yung mga magko-consolidate, tapos na po ang consolidation. Pero ang ating pamahalaan ay may ino-offer sa kanila na kung ayaw na nila sa industriya ng transportasyon, meron mga training po silang inaalok dyan, may mga programa po sila dyan na tinatawag na bibigyan ng puhunan, bigay para sa panimula ng kanilang negosyo. Samantalahin ko na rin yung panawagan sa ating pamahalaan sa LTFRB na sana'y ayusin yung tulong sa pagsasaayos ng mga dokumento ng mga tinatawag nating consolidated entities na transport. Pangalawa, mananawagan na rin ako sa mga LGU, sa DLLG, kay Sir Secretary Abalos, na sana makibahagi na rin sa pagpapatupad ng ating pamahalaan kaugnay ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Kasi ang mga unregistered vehicle po na tinatangkilik ng mga LGU, parang nilalagay nila sa hindi kagandahan, hindi maayos na sitwasyon ang mga mananakay na kanilang constituent. Alalahanin po natin, ang mga pinaglilingkuran nyo, yan po yung naglalagay mula Barangay Kagawad, SK Kagawad, hanggang Presidente po ng Pilipinas. At yan po yung sinusumpa natin na ating paglilingkuran bilang mga halal, no? Na kinatawan ng mamamayan. At yung sa transport, kami rin po ay naglilingkod sa mga mananakay na walang kakayahang bumili ng sarili-sarili nilang sasakyan. So, pwede ba akong maki-shoutout doon sa mga namin? Go ahead, sir. Sige. Okay, shoutout ko lang si Sir Ed Comia. Yan po yung presidente ng Tindig, Calabarzon. At siya rin po yung presidente ng Sulong Modernization. So, ang Sulong Modernization po, may mga kasama rin kami dyan ng mga taga Mindanao, taga Visayas, at taga Luzon. Ang Tindig, Calabarzon naman po ay pinalolooban po yan ng Region 4A, no? O yung Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Quezon. Meron ba akong dinabanggit?
Cavite, Laguna, Calabar, Rizal, yun. Quezon, yun, Calabarzon. At merong gaganapin na tinatawag na parang forum, no? Bukas sa World Trade Center sa Macapagal. At diyan magkikita-kita at ang alam ko invited diyan si Secretary Guadis. Oo. Okay, kaya shoutout ko na, hindi ko man kayo napangalanan lahat, yung ating 5,000 kaibigan sa Facebook at yung 2,000 nating mahigit na friends sa YouTube, no? Sana mapanood nyo to at magsilbing panawagan, panggising, kayo man ay driver, kayo man ay operator o kayo man ay mananakay. Yun lang po sir at hanggang saan po ba nakakaabot itong ano natin? Nationwide po sir, no? Lalo na sa Facebook Live Facebook tayo. nga pala, nationwide. Maraming salamat doon sa opportunity yung binigay sa akin. At naibukas din namin kasi sabihin nga 80% na kami consolidated pero ang tawag sa amin silent majority. Pero ito yung 20% na sinasabing watak-watak, napakaingay. Katulad ng kaibigan nating si Marbal Bawena, ano sila medyo ika nga wag lang ubuhin, naka-media na kagad. Kaya napakalaking opportunity po yung binigay nyo sa hanay ng mga transport ko, particular po sa Cambio, Cavite. Oo. Sir Louie, salamat sir ha. Usap tayo ulit pag may mga dagdag na mga information na mangyayari dito sa issue ng modernization. Sir, salamat. Okay, you're welcome. Always. Thank you. Okay, at thank magandang gabi sa tagapakinig. Okay, maraming salamat, no? Napakinggan natin si Sir Louie Atabios, Federation President to ng Cambio. May meaning do Cambio nga ra, Kabara. Do Spokesperson lang po ako, spokesperson. Iba Alliance of Cambio. Cambio, Cooperative Alliance of Modernization. Tama uno na. Cooperative Alliance of Modernization. Tama uno sa kamgang kita sa mahaba Mahaba. Purong Federation President. Kaya na, ginatawgan ko si si Piston, wag sabat. Si Piston, si Moody Floranda. Ginatawgan ko mga konbugan ko man kung tayo mo, taya karanya statement kung bagaro Piston, maintra sa transport strike, 3 adlaw bisa sa Lunes. Ay, huwag mo kasabat. Lugi, mau kay Louie Tabios, mga kabumbo. No? Gani ay, aron, interview na to, daya karanya, Federation President ita Cambio, sa darais na sa side ita pabor sa modernize jeepney mga kabumbo. Sa dara sa side it gobyerno, pabor sa dara sa side itaya karang gobyerno. Gani ay wagid sanda na ila man saray karang ginaubra ita like Manabela, Piston Abi, na nagpatigayon ni dahil karang mga transport strike mga kabumbo. Diba? O di kita bakit bugas mga transport strike pa kita 21 minutos na kataliwan sa oras nga alas 8. Sa aton karang pagbalik, standby. Istoryahan tanan. Kaya karang pag-transfer ita 47.6 billion nga pundo. Nga inako mga kabumbo ni former DOH Secretary Duque na si former President Rodrigo Duterte nung nagsugo ka na para may transfer nung daya karang pundo halin sa DOH padto mga kabumbo sa PSDBM na illegal hindi pwede mga kabumbo nga ni inako na ni Duque naman na si Duterte man na Digong Duterte rung nagsugo nagmando sa anak katungatay may presidente imaw galitik rung ni Digong Duterte magkaroon siguro ay aman man at nilaglag buman ako Duque ayaw man ako tatay Digong it maobra na igpit yun man ako sa investigasyon na nisinugid ko lang mana medyo makaroon no istorya karon istoryahan ta sinagadturong 47.6 billion yati
Bisan tampukan ka siguro kwarta ka na, basi hindi ka kitaon. Ha? Basi isang katrak na kwarta sa 47.6 billion, hindi mag-igo sa track mga kabumbo. Oh, may 23 minutos balikan tara na. May 23 minutos na kataliwan sa oras nga alas 8. Balikan tadugang ka na nga mga balita, balikan tadugang nga mga informasyon. Pagkatapos it mga importante nga mga reminders, kindly stand by. Raya nga oras, kinahanglan kinyo it mga masunod. ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. Okay, yan po yung interview sa atin ng Bombo Radio Kalibo. Okay, alright. This is Travel Nangari, ang inyong organic friend. Purot natural, walang chemical. Okay, alright. Jabu.